Hinayla niya ang mana sa kanyang paligid at sinabi sa sarili na walang pakialam kung gaano kakaunti ang kaya niyang maabsorb. Ito pa rin ang first stage ng magic spearmanship. Pagkatapos ay biglang damilat ang kanyang mga bughaw na mata. Naabot na ng Joshua ang stage 1 nanogram magic spearmanship. Kumuha siya ng stance upang subukan kung gaano siya kalakas naging. Sumunod, nag-ipon siya ng mana sa isang punto upang simulan ang unang anyo ng stage 1. Pagkatapos ay sumugod siya paitaas, ginagawa itong isang piercing blast. Ang tama ay sapat na malakas upang pasabugan ang pader ng hallway. Nakangiti, nalaman ni Joshua na ang kanyang laban sa traidor ay sa wakas nagsimula na, at intensyon niyang sirain ang buhay ng kanyang dating pinakamatalik na kaibigan. Samantala, sa reception room ng Agnes Mansion, kumakain ang mga panauhin habang naghihintay kay Duke Agnes. Humingi ng atensyon ang butler at inihayag ang pinuno ng tahanan. Nakita agad ni Duke Agnes na mas maraming tao ang dumating kaysa sa inaasahan niya. Binati siya ng magalang ni Cheryl Defant, at tinanong niya kung bakit ito dumating ng walang babala. Humingi ng paumanhin si Count Cox at ipinaliwanag na ang batang ginang ay nagpumilit na bumisita. Inikot na lamang ito ng Duke, sinasabing hindi ito problema dahil bihira naman niya itong makita kahit na nakatira sila sa parehong lungsod. Si Count Cox Ron Vegan ay isang mahalagang vassal ng Font family na namamahala sa lahat ng kanilang pondo. Nakakita ng pagkakataon, biro ng Duke na subukang i-recruit si Count Cox sa ilalim niya bilang paumanhin. Sa kanyang karaniwang malakas at walang alaalang paraan, idineklara ni Cheryl na ang isang duke ay dapat umaksyon na parang duke. Tumawa si Agnes dahil ang blunt na pag-uugaling iyon ay mas bagay sa kanya kaysa sa sobrang proper manners nito. Binanggit ni Cheryl kung paano naging isang C-rank knight ang kanyang promised match, pagkatapos ay nagbiro na dapat maging genius din siya, na nagpapanik kay Cox. Mabilis itong humingi ng paumanhin para sa kanyang pambatang pag-uugali, pero hindi ito minasama ng duke at sinabing normal lang iyon sa kanyang edad bago humarap sa iba. Pagkatapos ay naisip ni Duke Agnes na nabalewala niya ang iba pa niyang mga panauhin. Humingi siya ng paumanhin kay Count Rebria at sa kanyang anak sa paglaktaw sa kanila. Nagbigay ng magalang na pagbati ang batang si Islan sa Duke. Agad na malakas na tinanong ni Cheryl kung bakit naroon ang isang genius na tulad ni Islan habang nagbubulong-bulungan si Cox na tumigil siya. Binanggit pa ni Cheryl ang chismis na ang isang stable boy ay tinalo ang 3 centurion at tinanong kung totoo ba ito. Nagmamadali si Cox na patigilan ang kanyang bastos na tanong sa harap ng duke. Nakatambal ang labi, sinabi niyang kuryoso lang siya, pero ipinaalala nito sa kanya na hindi magalang ang magpakalat ng hindi kumpirmadong chismis. Sumingit si Chiffon at sinabing mali ang chismis, idinaragdag na ang stable boy ay ipinanganak na may mana deficiency at mahinang katawan. Nagulat si Count Rabria nang marinig na may tinatawag na mana curse si Joshua na pumukaw rin sa interes ng batang prodigy ng pamilya Rabria. Ginamit ng duke ang sandali upang hilingin kay Funnel na suriin ang kondisyon ng kanyang anak, na humila sa interes ng lalaking may salamin. Mas sensitive sa mana si Count Rebria kaysa sa mga knight dahil isa siyang magician, isa sa mga bihirang 5-class mages ng imperyo. Sumang-ayon agad si Funnel, na alam na makakakuha ito sa kanya ng pabor kay Duke Agnes. Sumingit si Chiffon at nagmungkahi na suriin ang ikalawang anak ng duke ng mas diretso. Sinabi niyang mas mabuting kumpirmahin ang parehong chismis at ang di umano'y curse bago pa may umalis patungong Avalon. Interesado, tinanong ng duke kung paano niya planong subukan si Joshua, at nagmungkahi si Chiffon na itapat siya laban sa Crimson Knight. Nakaibang isipin para kay Agnes na tawagin ang isa sa kanyang mga nangungunang sundalo upang harapin ang sarili niyang batang anak, pero nagpumilit si Chiffon na kung totoo ang chismis, tanging ang isang fighter sa antas na iniisip niya ang makakatapat sa bata. Nangako ang captain sa duke na hindi niya pinagsisisihan ang panunood sa spar na ito. Kinabukasan sa opisina ng lalaking nakaitim, tinanong ni Chiffon si Cain tungkol sa sagupaan kina Rolls, Lloyd, at Gort mula sa kanyang ulat. Kinumpirma ni Cain na nakipaglaban siya sa 3 bullies. Sinabi ni Chiffon na masyadong mabilis na umaksyon si Cain sa pagparusa sa kanila, kahit na bahagi ito ng kanyang tungkulin. Sumagot si Cain na ang 3 lalaki ay nananakit kay Lady Agnes, na nagpagalit sa kanya. Galit na galit, inakala ni Chiffon na ang tinutukoy niya ay ang ina ni Babel.
Itinama siya ni Cain. Inaiyon ni Joshua. Kumalma ang captain, umupo ulit, at tinanong kung sulit ba ang pag-aksyon doon kung isa lamang itong concubine. Itinama siya ulit ni Cain, sinasabing si Lucia ang nararapat na pangalawang asawa ng duke, at walang centurion ang may karapatang saktan siya. Idinagdag niya na ang kanilang mga aksyon ay nag-insulto sa pinuno ng House Agnes, at handa siyang harapin ang anumang parusang darating. Ang sagot na iyon ay nag-iwan kay Shiphan na tahimik habang muling pinag-iisipan kung anong uri ng tao si Cain. Sa huli, pinili niyang palampasin ang paksa at lumipat sa susunod na gawain ni Cain, na tinanggap ng batang knight ng walang pag-aalinlangan. Ang bagong assignment ni Cain ay ang makipag-spar sa anak sa labas ngayong araw. Ang kakaibang utos ay nagdulot sa kanya ng gulat. Sinabi ni Shiphan na ang laban ay maglalantad sa kondisyon ng stable boy, bagamat sigurado siyang patutunayan lamang nito ang mana curse. Naniniwala siya na ang pagtanggi ng duke na tanggapin ang handicap ni Joshua ay kalaunang harang sa daan ni Babel, kaya nahulaan ni Cain na baka maipantibi si Babel. Inihampas ni Shiphan ang kanyang kamao sa mesa at pinatigil agad iyon, nagwawala na ang batang master ay isang one-of-a-kind genius. Para sa kanya, isa lamang itong maliit na bato. Walang anumang makakahamon kay Babel. Hindi sumang-ayon si Cain. Ang protagonist na nakita niya ay hindi gaanong mukhang maliit na bato kundi mas mukhang isang darating na sakuna. Pagkatapos ay inutusan siya ni Shiphan na lihim na injectan si Joshua ng mana upang subukan ang di umano'y curse. Natulala si Cain na aabot siya sa ganoong kalayo dahil ang sinumang may mana deficiency ay maaaring mamatay sa loob ng ilang araw pagkatapos ng mana injection. Sinabihan siya ni Shiphan na pumunta sa sparring field, sinasabing susunod sina Duke Agnes at Count Rodrigo mamaya. Kaya sumunod si Cain. Sa maliit na training ground, walang kagustuhan si Cain na saktan ang Joshua kabila ng utos. Mabilis na dumating ang Joshua na naaalala na ang pangalan ng kanyang kalaban. Tinanong niya kung si Cain ang naatasang makipag-spar sa kanya. Sinabi ni Cain na oo. Kumikilos siya sa utos ng kanyang ama. Ang laban ay para i-evaluate siya. Na-excite si Joshua, naiisip na sa wakas ay napapansin na ng duke ang kanyang potensyal. Ang mood na iyon ay naglaho ng subukan. Siyang aliwin ni Cain sa pagsasabing magdahan-dahan siya. Agad na naisip ng protagonist na ang spar ay isa talagang pagsubok. Sinubukang itanggi ni Cain, pero ngumiti lamang ang Joshua at sinabi na kahit na ang isang knight ay mangako ng loyalty, ang master ay malayang pumili ng iba't ibang subordinate. Tumanggi siyang ipagkatiwala ang kanyang kaligtasan sa isang taong kasing kaawa-awa ni Cain. Napahiya, sinabi ni Cain na hindi siya magtitipid ng lakas, at sinagot ni Joshua na ang isang knight ay hindi dapat nagtitipid. Sa sandaling iyon, dumating si Duke Agnes kasama sina Shiphan, Babel, at ang mga panauhin at tinanong kung nagpakilala na ang dalawa sa isa't isa. Agad na sumaludo si Cain sa Duke. Tiningnan siya ng mababa ni Shiphan sa hindi pagpapakita ng maayos na respeto. Pagkatapos, ang karaniwang tahimik na bata ay formal na binati ang kanyang ama, na nakatulala sa lahat. Pinuri ni Duke Agnes ang kanyang asal at tinanong kung kailan niya natutunan ang mga iyon, habang si Shiphan ay nakatayo sa likod niya sa hindi paniniwala. Sinabi ni Joshua na natuto siya sa simpleng panunood ng tahimik. Tinanong ng Duke kung naiintindihan niya ang nangyayari. Sinagot ng protagonist na ang spar ay isang pagsubok. Sumingit si Shiphan na nagke-claim na hindi ito pagsubok kundi isang paraan upang i-evaluate at alisin ang curse ng kanyang anak. Naunawaan agad ng Joshua na sinusportahan ni Shiphan ang kanyang nakakatandang kapatid at ang buong setup na ito ay isa talagang pagtatangkang patayin siya. Sinabi ni Cain na naghihintay siya sa utos ng Duke, pagkatapos ay tinanong si Joshua kung handa na siya. Itinama agad siya ng Duke. Hindi pala si Cain ang kanyang kalaban. Sa halip, haharapin ng protagonist ang kanyang nakakatandang half-brother na si Babel, na nagsabing ibibigay niya ang lahat habang may dalang masamang ngiti. Tinawag ito ni Babel na brotherly love. Hindi man lang nasiyahan ng Joshua na may tapat sa kapatid na pinakaayaw niya. Sinabi ni Duke Agnes na ang dalawang bata ay makikipag-spar gamit ang mga wooden sword. Kumuha agad ng isa si Babel at may pagmamalaking sinabi na magtitipid siya ng lakas. Masasabi na ni Joshua na ang buong bagay na ito ay isang setup. Ang captain at si Babel ay nagpapakita ng palabas bago subukang patayin siya,
kaya nagdesisyon siyang bigyan sila ng palabas pabalik at dumampot ng isang wooden broom. Pumatak siya at binali ito malapit sa brush. Ang pagpipiliang iyon ay nakagulat sa lahat. Hawak ang handle, sinabi ni Joshua na gagamitin niya ito bilang kanyang sandata. Tinuwanan ng iba ang kanyang kakaibang pinili. Samantala, sinubukang pigilan ni Cox si Cheryl sa pag-aasal ng masyadong pambata. Inisip ni Shiffon na ang stick ay isang biro, pero bago siya makapagreklamo, pinutol siya ni Duke Agnes at tinanong siya kung iyon ba talaga ang kanyang huling pinili. Sinagot ng protagonist ng walang pag-aalinlangan, oo. Ang improvised weapon ay pumasok sa interes ni Duke Agnes. Pagkatapos ay sinabihan ng Duke ang lahat na umupo. Binalaan niya si Babel na huwag gumamit ng mana. Sinabi ni Babel na hindi naman siya mag-aaksaya ng mana sa kanyang nakababatang kapatid. Nanood si Cain ng may pag-aalala at kuryosidad, naguguluhan pa rin sa piniling sandata ni Joshua. Nang uyam si Babel na ang isang wooden rod ay bagay sa isang pipong stable boy na tulad ng Joshua. Ibinigay ni Duke Agnes ang signal at nagsimula ang duel. Sigurado sa sarili, unang sumugod si Babel. Sa isang kisap mata, ang stick ni Joshua ay nakaturo ilang pulgada lamang mula sa kanyang mukha. Bahagyang nakailag si Babel sa oras. Naasar, sinabi niyang ang mga murang trick ay hindi gagana sa kanya at sumugod ulit. Hinatulan niya ito ng mabilis. Mga simpleng galaw at C-rank speed lamang. Pagkatapos ay tinamaan ng 9-year-old si Babel sa tagiliran. Ang patama na iyon ay nagpagalit kay Babel. Sinimulan niyang insultuhan si Joshua bilang anak ng isang concubine na hindi kailanman magiging isang tunay na knight, habang umiindayog ulit. Bago siya makatapos, itinulak ng protagonist ang stick sa kanyang tiyan na parang isang spear. Ganun pa man, mas mukhang interesado ang Joshua kaysa sa nayanig. Nag-aapoy pa rin sa galit, nanatiling nakatayo si Babel at hinawakan ang dulo ng stick upang patigilan ito. Napansin ni Joshua ang distansya sa pagitan nila, pero ang kanyang isip ay naputol. Biglang umindayog si Babel gamit ang mana sa kanyang espada, isang mapanganib na galaw sa distansyang ito, at sumigaw si Duke Agnes para patigilan siya. Ang kanilang sagupaan ay naglabas ng pagsabog ng mana na nakabulag sa lahat. Nang lumino na ito, sinuri ng Duke ang resulta. Titig na titig si Babel sa hindi paniniwala sa kanyang espada na ngayon ay hati na sa dalawa. Naharangan niya ang mana strike gamit ang sarili niyang mana. Natulala si Count Rebecca nang makita ito. Hindi matanggap ni Babel na ang kanyang mababang kapatid ay makakagamit ng mana. Ang inggit at puot ay bumuhos habang naaalala niya ang lumalaking interes ng kanyang ama kay Joshua. Pagkatapos ay inilabas ni Babel ang kanyang tunay na espada at sumigaw na tinatanggihan niya ang protagonist, na siya lamang ang tunay na heir ni Duke Agnes. Alam ng Joshua na ang Agnes Duchy ay babagsak sa Civil War pagkalipas ng 10 taon. Habang sumusugod si Babel, naisip niya na ang Duchy ay maaaring maging isang malakas na piyesa sa kanyang mga planong panghinaharap. Bago sila magkasagupa, nagdesisyon siyang gagamitin niya ito. Pagkatapos ay kumalampag ang boses ng kanilang ama, inuutusan silang dalawa na huminto. Napakalakas nito na kahit si Cheryl ay napapikit. Sa isang matigas na tono, nagbabala si Duke Agnes na kung magpapatuloy sila sa pakikipaglaban, ang dalawang anak ay parurusahan. Mabilis na umatras sina Babel at Joshua. Halos hindi makapaniwala si Shiffon sa kanyang nakita. Ang protagonist ay gumamit ng mana sa edad na 9 pa lamang. Ang kanyang mga iniisip ay naputol nang magtanong ang Duke kung sapat na ang kanilang nakita, at sinabi ni Shiffon na oo. Sinimulan niyang magkomento kung gaano kakaiba ang mana ng Joshua, pero sumingit si Funnel at kinumpirma na ang Joshua ay siguradong isang mana user. Idinagdag ni Count Rhea na ang mana ni Joshua ay hindi karaniwan at napakatindi ng konsentrasyon, kahit na mas kakaunti ito kaysa kay Babel. Parehong napahanga sina Cheryl at Cain kung gaano niya Jose ginamit ang mana. Nagpakita ng tunay na interes ang Duke ngayon at pinuri siya bilang pinakabatang mana user sa kasaysayan. Sinubukang magbabala ulit ni Shiffon tungkol sa kakaibang mana na iyon, pero ang isang matalim na tingin mula sa Duke ay nagpatahimik sa kanya. Kaya nanatiling tahimik si Shiffon at sumunod. Pagkatapos ay sinabihan ni Duke Agnes si Joshua na pumunta sa kanyang silid upang masuri niya ito ng mas malapitan. Ang biglaang imbitasyong iyon ay nakagulat sa parehong Shiffon at Babel. Nag-apoy sa galit si Babel.
Hindi kailanman pinapapasok ng kanyang ama ang sinuman sa kanyang silid. At ngayon ang paipong kapatid na ito ay paano man ay nagbago ng tuluyan. Makakatitig lamang siya sa protagonist ng may inggit at puot. Tinanggap ni Joshua Agnes ang imbitasyon ng may ngiti.